Magandang araw po mga kababayan, ako po muli si Parak TV. At ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin etong paparating na impeachment laban po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po natitinag at lalong matindi ang pasabog ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Dahil alam nyo naman po mga kababayan na nasa panig po ng depensa ng ating Vice President Inday Sara Duterte yung mga magagaling na abogado na may experience dito po sa paghawak po ng impeachment. Pero bago po yan mga kababayan, tingnan po muna natin itong balita at bago po natin puntahan at bibigyan po natin ng reaksyon. Araw ng botohan, buong kumpiyansang inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kahandaan sa anumang kahihinatnan ng impeachment case na isinusulong laban sa kanya. Matatag ang pangalawang Pangulo sa harap ng mga kontrobersya habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago sa bansa. Narito ang ulat ni Jean Domingo. Walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna na nagpapatuloy na usapin patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersya, matatag ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon kay VP Sara, handa na siya sa anumang magiging resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyang diin niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ang illegal na proseso o usaping pampolitika. Kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Samantala, binigyang diin ni VP Sara na ang kanyang masigasig na pangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Anya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng mga Pilipino sa hangaring maipagpatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad sa bawat Pilipino. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas. Kasabay ng pagdadala ng inspirasyon mula sa pamana ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that. So ayan po mga kababayan, talagang kailangan lang talagang maipagpatuloy natin. Nakampanya po si Vice President Inday Sara Duterte para magkaroon naman ng lasa yung Senado natin. Ay hindi pa rin natitinag itong impeachment case na ito at talagang gusto rin talagang ituloy itong sa kabilang grupo. Pero kung makikita nyo po, talagang matindi po talaga. Matindi po ang kumpiyansa ng ating Vice President Inday Sara Duterte. At ano man daw po talaga mangyari, nakita nyo naman, ay hindi matitinag. Matindi po talaga ang paghandang ginawa ng mga abogado ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Sa kanya nga pong pinakahuling panayam, nakita po natin na mas lalong matindi po yung binitawan niyang salita. Sabi niya dito, wala pong expectation or acquittal or guilty verdict. I am already at peace. Ang mga lawyers full throttle na ang preparations for the impeachment. Marami silang alam sa batas as a legal recourse for their clients. Sinabihan ko na rin talaga sila na really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ako ay talagang ito na yung hinamon nyo. Ito na po ang hinamon nila. Ito na yung kinasuhan nila ng impeachment. Talagang palaban. Gusto po talagang humarap at dumaan sa isang matinding laban
itong ating Vice President Inday Sara Duterte. Mukha po talagang meron ding pasabog ang kampo ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Pues, laban ang gusto nyo. So, eto na. No? Eto na yung pinakahihintay nyo. Kasi kung makikita po natin yung inilabas po ni Toby Chanco, mga kababayan ko, no? Na doon sa pagkatalo ng mga kandidato nila doon sa Mindanao, may kinalaman din pala yon sa impeachment ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya pumirma yung karamihan. Tingnan niyo po ito, mga kababayan. Base sa mga sinabi ni Kong Tobe, palagay ko, panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi 'di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman, kaya nagsipirma. Kaya kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa SC para matapos na yan. So, gawin mo na yan, Senator Amy Marcos, kasi ito na Meron na tayong, meron nang nagsalita, meron na naglabas talaga ng katunayan para maibasura ang impeachment. Sabi dito, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman, kaya nagsipirmahan. Napakatindi po pala ng ganito, no? Tatakutin ka, iipitin yung budget mo para pumirma dito po sa impeachment ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo naman po kung sino po yung nandyan, kung sino po ang naglalakad dyan sa Kongreso. Diba, anong oras ba yan dinala doon sa Senado? Naalala nyo ba yan nung dinala sa Senado? Dahil nandun tayo, naka-live tayo doon. Kung di ako nagkakamali, mag-alas 5. Hindi lang ako sure, pero parang parang late na sa oras. Malalaman din natin yan, mga kababayan, na tatalakayin din yan dyan sa impeachment na magaganap. Kasi nga itong si Kong Toby Chanco talagang talo yung mga pambato sa Mindanao. Para bang siya yung sinisisi. Ba't nyo yan sisisihin? Nagsimula lang naman talaga yan dyan sa impeachment ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya karamihan dyan ng mga kandidato nila, natalo. Kahit yung mga matatagal na, magagaling na, nalalampaso dahil po dyan sa impeachment na yan. At ito pang isa, mismong yung kaalyado po ng alyansa na nanalo na Senator Erwin Tulfo. Ganon din po ang kanyang pananaw, mga kababayan ko. Tingnan nyo po. Tulfo, sabi po dito sa balita ng Abante, VP Sara impeachment dahilan ng pagkatalo ng alyansa sa Mindanao. Talagang talo. Talagang matatalo kayo dyan at natalo kayo dyan sa Mindanao. Mabuti na nga lamang at nakahabol ang boto ng mga ito dito sa Luzon at konti rin sa Visayas. Pero mga kababayan ko, talagang malaki po naging papel ng impeachment ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Yan po ang isa sa mga naging dahilan. Dahil yung mga tao, gusto po nila yung mga Duterte na mamuno sa atin. Dahil nakikita nyo naman po sa panahon ngayon na talagang iba po Iba yung panahon na to kaysa doon po sa nakaraang administrasyon. Talaga yung nakaraang administrasyon, may nakikita ka ng mga nagagawang proyekto. Ngayon, ewan ko kung may natatapos ba sila. Tapos yung utang ngayon natin, palaki na ng palaki. Ang dami ng mga porsyento na nagugutom tayo. Pero mo mismong galing po yan kay Senator Tulfo. So alam nyo na talagang itong impeachment na ito ay maaaring mabasura lamang. At talaga siguro yung mga nag-file nito, nakikita nyo na dahil pagkatapos ng midterm natin sa 2028, mas lalo silang mayayari pag nagkaalaman na dito at nakalusot ang ating Vice President Inday Sara Duterte sa 2028, baka may maging mamangibang bansa na dyan. Alright, tingnan natin to. Ayan sabi dito ni Atty. Panelo, hindi na umano nakakagulat ang pahayag ni Kong Toby Chanco na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang tinuturo nitong dahilan sa pagkatalo ng ilang senador ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa nagdaang halalan. So, alam na. Hindi na expected na. Kasi mga kababayan, kung nakikita nyo nung bago maghalalan, pag nagpupunta po itong mga yung mga kandidato ng alyansa, ang sinisigaw po doon Duterte, Duterte. Kahit po sa Visayas, Duterte, Duterte. Kaya nga po, humingi po ng manual count yung ating PDP. Di ba? Para doon naman sa mga boto na overvotes. Kitang-kita nyo po yan. At tandaan na rin po, mga kababayan ko, maging yung ating pong mga senador,
mga kababayan, ay handa na rin at ngayon napapabalita na maaring magpalit ng liderato dito sa Kamara. Ang papalitan ay si Speaker, maaring palitan ay si Speaker at saka itong si Escudero, si Senate President Escudero. At ayan ang maaaring pumalit. New Senate President, House Speaker, si Soto at saka si Chanco, open the leadership changes in Congress. Ngayon may nakita ako, pulong for sa Speaker ng House of Representatives, no? O pwede rin, bakit pa hindi? No? Kasi maaari pong mangyari, mga kababayan ko, pero ang pagkakasabi po dyan, ito ni Escudero, ay pinapaubaya niya sa makakasama niya mga senador. Ipapaubaya niya kung mananatili pa ba siya dyan or kung may gusto silang ipunta dyan. Nakita ko nga sa mga komento ng mga kababayan natin, ng mga netizens, gusto po nilang maging Senate President. Itong si Senator Marcoleta. Dahil ito po kasi walang kinakatakutan nito. At hindi po nito binabali ang batas. Ito si Senator Marcoleta, kung ano yung batas, yung dapat ang ipatupad. Ganun may paninindigan. At nakita naman natin, itong si Soto ay matagal na rin na naging Senate President na. Subalit ayon nga po dito kay Senate President Escudero, ito po yung kanyang pahayag. Ipinaubaya umano sa kanyang mga kapwa senador kung pananatiliin siyang Senate President. Sa tingin niyo po mga kababayan, papayagan pa ba na maging mapanatili itong si Chis Escudero na maging Senate President? Ano po sa tingin nyo? Ano po yung sa palagay nyo dyan, mga kababayan? At syempre, kung sila naghahanda na, kung magpapalit po sila ng liderato diyan sa Kamara, ay dito po sa House of Representatives ay matindi rin. Matindi rin po sa House of Representatives dahil malaki pa raw po ang maaaring bumoto para manatili sa kanyang pwesto itong si Speaker Romualdez. Malaki daw po. Ibig sabihin, 2/3 lang naman kung hindi ako nagkakamali. Ito, tingnan po natin yung balita na ito na nakala po natin sa GMA News. Sabi po dito, Leyte 1st District Representative Martin Romualdez is likely to continue his leadership of the House of Representatives in the 20th Congress, according to Deputy Speaker David J.J. Suarez. Suarez claimed that Romualdez enjoys the support of more than 2/3 of the elected lawmakers. He said that at least 240 lawmakers out of 315 who were recently elected to sit in the lower chambers. So ayan po, talagang mukhang nakakapit sa posisyon dahil matindi daw po ang suporta. Nakalagay po ay more than 2/3. Ang kailangan lang po dyan ay 240 ng mga mambabatas para mapanatili itong si Speaker sa kanyang posisyon. Mr. Speaker, dalawang 19 Congress at 20 Congress, nandiyan ka pa rin. Matindi talaga itong si Speaker Romualdez. So, alam nyo, sana itong si Speaker Romualdez, di ba, abogado, sana sumalang siya para makita na natin, para matapos na. Sana sumalang siya sa yung isa sa maging prosecution panel. Dito, di ba? Kinuha nila si Dilima, si Attorney Chil Jokno. Sana sumama siya ng personal para makita naman natin kung talagang matindi ba talaga itong si Speaker. Total, alam naman natin na abogado rin ito si House of Representatives, si Speaker Romualdez, mga kababayan. Hindi po yan nagtatapos. Maging po dito, mga kababayan ko, sa sa mga senador. Nakahanda na rin po, lalong-lalo na po, yung tatlo po sa nanalo sa ating PDP, si Senator Bongo, Senator Marcoleta, Senator Bato, yung kinandidato po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, na si Senator Villar, at syempre itong Senator Amy Marcos. Ayan, nakahanda na po sila. Katulad nga po ng pagkakasabi nito po ni Senator Marcoleta. Dito pa lamang malalaman nyo na, mga kababayan. Alright, tingnan po natin. Preparado ako talaga. Nakikita ko kasi mali ang proseso ng paglatag ng kaso. Pagdidibatihan natin yon, tapos na sila. Diba? Kung dati, si Congressman Marcoleta doon sa House of Representatives, ayaw nilang makipagdebate sa kanya. Pero dito, na ngayon, na isa ng ganap na senador, itong si Senador Marcoleta, ay dito natin malalaman talaga.
'di ba? Ang paglatag ng kaso ay mali. Mali ang proseso pagdidibatihan. Ito po yung kagandahan dito po kay Senador Marcoleta dahil sa simula, pag alam niyang mali ang isang bagay ay talagang tinututulan niya. Hindi po ito katulad ng ibang mga mambabatas na kahit na mali ang isang bagay ay sasang-ayunan nila dahil baka maaring maipit yung kanilang budget. Mahirap yun, di ba? Kasi sabi nga po kanina, di ba? Naiipit yung kanilang mga budget kaya napilitan. Oh, 'di ba? So dito natin malalaman ngayon. At tayo naniniwala po tayo na itong kaso po ng impeachment, ako bilang isang mamamayang Pilipino ay papabor po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Dahil ulitin natin, wala pong nilabag na batas, walang ninakaw na pera ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Ang impeachment na ito, mga kababayan ko, ay para pahinain, patahimikin ang ating Vice President Inday Sara Duterte nang sa ganon ay hindi po siya makatakbo sa 2028 election. Ang impeachment case po na ito, mga kababayan ko, ay maari po talaga, sa aking opinyon, na ibabasura. Uulitin natin, nasa panig po ng depensa ni Vice President Inday Sara Duterte ang magagaling na abogado na may eksperyensya, karanasan sa paghawak ng ganitong mga kaso. At grabe nga, bloodbath talaga ang gusto. Matinding laban. Ibig sabihin, talagang pinaghandaan niya na ito. Pinaghandaan na po ito ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Muli, ito po ay napaghandaan dahil unang-una nung narinig nila kay Castro. Diba? Nung narinig po nila kay Castro, itong itong balita ng impeachment, doon pa lamang po ay nakapaganda na ang ating Vice President Inday Sara Duterte. So mga kababayan, anuman ang magiging mangyari, naka-ready po ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At syempre, tutukan po natin ito, mga kababayan kong Pilipino. Dahil dito makakapanood na naman natin ang proseso ng impeachment. Sa huli, pagbubutuhan din ito ng mga senador. Subalit ako, naniniwala talaga ako na mananatili ang katotohanan sa huli. Pagkatapos ng mga issue na to, mga kababayan ko, di ba? Ang target lang naman nila dyan yung 2028 dahil napakalakas po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Napakalakas po niyan, mga kababayan. It will be a landslide victory for Inday Sara Duterte. Kahit si Tulfo pa ang hirap, kahit si Romualdez pa ang hirap, hindi po nila kakayanin. Nakita nyo naman kapag nag-iikot-ikot ang ating Vice President Inday Sara Duterte noong nakaraang kampanya. Marami po talaga, mga kababayan ko, ang nagtitiwala dito po sa mga Duterte dahil po sa kanilang tunay na tapang at malasakit po sa bansang Pilipinas. Muli mga kababayan, ako po si Parak TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.